Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Laban kontra droga, patuloy na pinapaigting sa Pangasinan. Sports development, tinututukan ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. At Binalonian, wagi sa 155-mile Endurance Challenge Philippines. Unang ratsyada. Nagtipon ang miyembro ng Provincial Development Council, Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council sa Season Auditorium sa Lingayen, Pangasinan. Pakay nilang pag-usapan ang pagpapaigting pa ng probinsya sa kampanya kontra droga at ang Supplement Investment Plan and Peace and Order. Bahagi ito ng patuloy na pagkakaisa ng pamahalang panlalawigan upang mas mapagtibay ang koordinasyon at pagtutulungan ng buong komunidad sa banta ng droga. Maging kapayapaan at kaligtasan ng bawat Pangasinense, tiniyak din. Dumalo sa pagpupulong si Vice Governor Mark Lambino, DILG Provincial Director Attorney Gerald Gallardo, 71st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Christopher Manimtim at iba pa. Bukod sa pagpupulong, iba't ibang programa na rin ang isinasagawa para mailayo sa droga ang bawat Pangasinense. Green Jersey o Sprint King ang naiuwing titulo ni Roniel Mola Orbistundo sa kauna-unahang edisyon ng Tour de Pangasinan. Ang mga ganitong kompetisyon daw, nagbibigay sa kanila ng karanasan para mas mahasa pa ang galing sa larangan ng endurance sports na cycling. Mas maganda para mapursige yung mga bata na baguhan ganon para mag-improve yung mga ensayo nila tapos makalaro din sila dito. Ang pangarap tungo sa tagumpay sa larangan ng sports, isa din sa tinututukan ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Well, this is number one, human development. Tapos, as I said nga, it's one of the holistic, one of the parts of our holistic approach to, siyempre, reduce criminality, drug use among the youth. And then, also equally important is that dito tayo nakakahanap ng mga potential athletes who could compete not only in the province, regionally, nationally, but internationally. Yun yung ating objective dito. Bukod sa suporta, naniniwala ang gobernador na kapag may maayos na pasilidad at kagamitan ng mga atleta mula Pangasinan ay makakayanan nilang makipagsabayan sa iba pang mga bansa. Nationally, Southeast Asia, Asian, I think we have a competitive, not really edge, but a good fighting chance to compete in that. But in areas like tennis, di ba, si Alex Ayala is doing well. My nephew, si Zach Gico, no? Bagamat 8 or 9 years old pa lang siya, he wins golf championships all over, I mean, worldwide. So, marami pong mga sports na pwede tayong i-explore actually. So, we just have to find yung tamang sports para sa atin. Sinabi din ng gobernador ang pagkakaroon ng mga sports facilities sa itinatayong 11-story Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. 155 miles o katumbas ng higit 249 kilometers. Ganito kahaba ang tinakbo ng 40-year-old na si Romeo Kinsay para sa Endurance Challenge Championship. Kanyang hamon, tumakbo mula Baler Aurora hanggang sa Luneta sa Metro Manila. Ang Endurance Challenge, tila maning-manilang kay Romeo Kinsay mula Binalonan, Pangasinan. Natapos lamang kasi niya ang karera sa loob ng 45 hours at 30 minutes dahilan para maiuwi niya ang ika-4 na Endurance Challenge Championship. Bukod sa 150 challenge, hinirang din siyang kampiyon sa Ilocanja 100 miles, Pangasinan 100 miles at Bulacan 100 miles. Ang tagumpay ni Romeo Kinsay, ipinagbunyi ng mga taga-Binalonan. Nagpaabot na rin ng congratulatory message ang Binalonan LGU.